Malolos na. Guys, papunta na tayo sa simbahan. Pero hindi ko alam kung nasan sila. Let's go. Hello guys. Nihintay ko na lang po sila. So hi guys, ngayon ay papunta ako sa Malolos Cathedral para kami ay mag-shoot ng video. Ang Minor Basilica and Cathedral of the Immaculate Conception of Malolos o mas kilala bilang Malolos Cathedral ay isa sa mga kilalang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan sa Malolos, ang kabisera ng Bulacan. Noong Hunyo 11, 1580, itinatag ni Fray Mateo de Mendoza ang parokya ng Malolos, na kalaunan ay naging katedral ng Malolos. Ang kasalukuyang katedral ay hango sa disenyo ng Romanesque Revival of Neo-Romanesque style. Atin munang alamin ang kasaysayan sa likod ng simbahang ito. Ang katedral ay ang nagsilbing palasyo ng Malacañang ni Emilio Aguinaldo sa panahon ng unang republika ng Pilipinas, simula noong ika-15 ng Setyembre noong 1898 hanggang ika-31 ng Marso taong 1899. Naging opisina rin ni Aguinaldo ang kumbento ng simbahan. Noong kasagsagan ng labanan ng Pilipinas at Amerika, ay nagpasya ang mga Amerikano na lusubin ang bayan ng Malolos upang talunin ang mga sundalong naroon at para masakop ang bayan. Sa kabilang banda naman ay bago makarating ang mga Amerikano ay tumakas na si Aguinaldo kasama ang mga tauhan nito at iniutos kay General Antonio Luna na sunugin ang Malolos upang lahat ng kanilang naiwan na mga estratehiya laban sa Amerikano ay mawalan ng saysay sa mga Amerikano. Sinimulang muling itayo ang simbahan noong taong 1902 hanggang 1936. Maraming pagbabago ang nangyari sa simbahan at hindi katagalan ay naging isa itong katedral noong taong 1962. Maraming pagkukumpuni ang naranasan ng katedral. Isa na rito ang pag-alis ng bell tower ng katedral na pinalitan ng estatwa ng Immaculate Conception. Sa paglipas ng panahon ay noong ika-4 ng Disyembre taong 1999 ay ang katedral ay itinaas sa Minor Basilica ng Immaculate Conception. Maraming pagsasaayos ang nangyari rito, partikular na sa patio ng simbahan at sa paligid ng mga yugto ng patio development plan ay kinakatawan ng mga estatwa sa ilalim ng puno ng kalayaan tree, ang memorial cross sa harap ng basilica at ang presidential gate. Ang kaugnayan ng simbahan ng Malolos ay mayroong malaking importansya sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo tigit sa mga Bulakenyo. Ngunit atin munang alamin ang 20 kababaihan ng Malolos sa presensya rin ng simbahang matatag sa bayang ito. Sa pagbisita ni Gobernador General Valeriano Weyler noong 12 na Desyembre, 1888 sa lungsod ng Malolos, 20 na mga kababaihan ang nagpahayag ng kanilang intensyon na magtatag ng paaralan na kung saan sila makapag-aral ng wikang Espanyol. Ang hinaing na ito ay formal na naipahayag sa liham na isinulat ni Teodoro Sandico sa wikang Espanyol at nilagdaan ng mga kababaihan.
Pagkahapon, dali-dali silang pumunta sa kumbento na kung saan si Alberta Uytangkoy, isa sa mga lider ng grupo, ang personal na nagbigay ng liham sa Gobernador General. Ang nakasaad sa liham ay ang kanilang paghingi ng otoridad na magbukas ng isang night school sa tahanan ni Rufina Reyes at si Sandico bilang guro sapagkat noon pa man, palihim na siyang nagtuturo ng wikang Espanyol sa kanyang kapwa Pilipino at tumataguyod na gawing legal ang pagbukas ng mga paaralan para sa mga Pilipino na gusto makapag-aral ng wikang Kastila. Sa kasamaang palad, ang tugon ng mga kababaihan ay tinanggihan at hindi binigyan ng pahintulot dahil sa pagtutol ni Felipe Garcia, isang praile na tagapangasiwa ng parokya ng Malolos, na kung saan inulat niya na magiging banta ito sa seguridad ng Estado. Bagamat ang pagsibol ng edukasyon ng mga Pilipino ay ang nakakatakot sa mata ng mga Espanyol, hindi nawala ng pag-asa ang mga kababaihan at si Sandico sa tulong ng mga reformista na sina Doroteo Cortez at Guadalupe Reyes na ilakad nila ang kanilang petisyon sa gobyerno. Pabalik-balik sila sa Manila at Malolos at kahit nakakapagod ang laban, sa kabutihang palad, nagtagumpay ang mga kababaihan noong Pebrero 1889. Binigyan sila ng otoridad na magbukas ng sarili nilang paaralan sa kondisyon na sila mismo ang magtugon sa kanilang kailangang pinansyal sa pag-aaral. Si Guadalupe Reyes ang magsisilbing guro at imbes na sa gabi, sa araw gaganapin ang kanilang klase. Ang katapangan at determinasyon na ipinamalas ng mga kababaihan ay nagpapakita ng lakas at nais ng mga kababaihan na hindi magpakomporma at magpaapis sa ekspektasyon ng lipunan na kung ano ang dapat at di dapat gawin ng isang kasarian. Isa itong testamento sa tindig ng mga kababaihan na makibaka at makipaglaban para sa kanilang karapatan at kinabukasan. Alamin natin ang istorya ng paglalaro na ito. Aldo kasama ang mga tauhan nito at inutos kay General Antonio Luna na sunugin ang Malolos upang lahat ng kanilang naiwan ng mga estratehiya laban sa mga Amerikano ay mawalan ng saysay sa mga Amerikano. Nandito kami ngayon guys sa Malolos Cathedral, pero medyo onting break muna dahil hindi pa kami nagtatanghalian. Time check is Time check is 1:47. So it's already 1:47 pero nag-start pa lang kami. At kakain muna kami. Iyan ko kasi natikman ang mga pagkain dito sa Malolos Cathedral. Luto ang sarili. Pwede lang painit eh. Okay na natin. Malaki maliit. Oo ate. meron tayong natagpuan na street food bar. Ang iniinom ko ngayon ay Mga kadalasan na tao dito. So meron dito, tusok-tusok. hindi ayun, malamig. Malamig. Yes. Gulaman. Pineapple. Pwede nandito po sila. Bagay kayo, be. Ayun po, yung mga
Simba. Kasi nyo. Discuss mo ano yan? Eto guys, isaw to. Meron din ito sa Colombia. Ay, isaw. Calamares to. Wait lang. Tagilid ako ulo ko dyan. Go! So, calamares to guys. Meron din ito sa Colombia. Pero let's do this. Yung gawa sa Batangas. Ang araw sa ating lahat. Ngayon ay makakasama natin si Ate, ano po pangalan niyo Ate? Si Ate Juliet. So makakasama natin ngayon si Ate Juliet at magtatanong lamang tayo sa kanya ng ilang katanungan para at least ay magkaroon tayo ng background dito sa mga kaganapan sa Malolos or sa kanyang business. So Ate, gaano katagal niyo na po ginagawa ang pagbebenta po ng mga pagkain? Dito sa bayan, almost 20 years. Almost 20. At sa lahat po ng tinitinda niyo, ano po yung pinakamabili po? Ang ano kasi namin, ito yung problem. Yung proven. Ang magkano po yung proven? 320, tatlo 20 daw. So, 3.20. Yung proven daw nila, yun daw yung pinakamabili na pagkain dito sa lahat ng tinitinda nila. So, ito yung proven. Ayan yung proven. So, yan daw yung pinakamabili at 3.20 daw yan. Tama po? Opo. Ayun. At, Pwede ito yung 15. Ito po, 10. Ito na lang. Hindi, plastic mo lang po. May baso. Kasi sayang yung baso. Save the turtle. Sa bahay ko yun. Suka, ma'am. Hindi, wag na, wag na. sa 20 years po na, kanina po inabanggit nyo na 20 years na po kayo rito na nagtitinda sa tabi po ng ating Malolos Cathedral. Ano-ano po yung pagbabago na nangyari po sa buhay nyo nung kayo po ay nagsimula na magtayo po ng ganitong klaseng business? Malaking tulong sa amin to kasi nakapagpaaral na ako ng college sa anak ko, nakapagtapos na siya. Nakasampa naman siya sa barko. And then, yung mga anak ko pang iba, yung daras na natitira, nag-aaral sila. And yung na-invest lang namin sa pwesto na to, gawa kami ng bahay, nakabili kami ng mga sasakyan. Wow. And then, yun, at least meron kami na sa savings na pang-emergency. So basically, lumalabas po na maganda po talaga yung pwesto nyo dito sa tabi po ng, sa gilid po ng Malolos Cathedral. Tsaga lang talaga. Wala naman sa pwesto na maganda eh. Magtsaga ka lang talaga naman. Alam mo ba sa inyo? Tsaga ng trabaho dahil medyo mahirap. At saka tulungan talaga dito. Hindi mo naman kasi magagawa ito pag wala ang partner. Kasama yung mister ko, at saka yung mga anak ko. Dalawa na ito sa Ngayon pong may kapistahan po ng bayan, ano po yung tagay nung tinda nyo? Like, malakas po yung tinda nyo ngayon? kahit paano, madalagyan mo lang ng hindi ka namin mag-ienta. Kasi maraming mga customer, maraming tao. Bigyan mo nila ng maraming mga nag-iipon. Pag ganito talagang pista, kahit paano, mas strictly yung benta. So, ayun, maraming salamat po ate. So, Sige, salamat din. ayun. So, si Ate Juliet ay isang tindera dito sa katabi na, dito sa lugar, malapit sa Malolos Cathedral. So, ang kanyang kwento ay isang patunay lamang na maganda talaga ang bayan ng Malolos at talagang maunlad at kitang-kita naman natin kung paano binago ng kanyang pagtitinda at kanyang pagsusumikap ang kanyang buhay dito sa kanyang munting tindahan. So yun, kumusta naman po yung mga pagkain dito? Okay naman. Sarap. Nakabusog. Patingin nga ng busog. Oo. So yun, katatapos lang po nila kumain. Then yung mga kinain po nila yung mga street foods po or yung mga karaniwan po na tinitinda dito sa katabi po ng Malolos Cathedral. So ngayon makikita po natin na hindi lang po mga traditional pagkain makikita dito. May mga fast
fast food chains din po dito na Jollibee! yes, the Jollibee. So ngayon, ito po si Raymart. At yun nga guys, so bukod sa pagkain, makikita rin natin dito ang hindi mawawala sa kultura nating mga Pilipino. At ito ay ang Tiangge. So parang may mga tianggi-tianggian dito sa tabi ng ating So, hello guys! Welcome. Hey ka sa camera. Ngayon bibili siya ng face mask. Bili ka na. Bili ka na. Yan magkano face mask? Limang pirasa po. Pinakayaw na po. Pinakayaw na po ang face mask. Ito na po yun. Ito na po yun. Dalawa. Ay, 20. Ay, nangutang pa po ng 10 pesos. Dali na! Nagtitinda po. Ganun na po kayo katagal nagtitinda po dito? Cheeseburg po. Ay, mga magulang niyo po. Siya po. Ano po yung mga tinda nila po dati? Prutas po. Disenyo rin po yung Minsan malakas, minsan may depende sa programa ng Ngayon, mabili kasi piyesta. Fiesta pa. Kasi yung piyesta ngayon, Ngayon po. Fiesta po ngayon kaya dito. maraming tao. Pero pag natural na wala. Gaan, nagkakasya naman po yung kinikita nyo po kunwari pag ano, natural na araw, ganun po. Ayos. Nakakain mo 3 beses sa araw. Paano natin i-highlight yung Ano po? sandali lang. I-highlight ko. Hi guys. Kaya pala madaming tao dito guys. Fiesta po ngayon dito sa Cathedral. Sa Malolos. Malolos. Fiesta daw po dito. Barangay nyo na yung fiesta eh. Pabalik na po kami sa simbahan. Ang piyesta sa Malolos Cathedral na kilala rin bilang Basilica Minore ng Immaculada Concepcion ay isa sa mga pinakamalaking kaganapan sa Malolos, Bulacan. Ito ay isang taunang selebrasyon na ginaganap tuwing Disyembre 8 na nagtatampok ng iba't ibang mga aktibidad.
tulad na lamang ng prosesyon, misa at mga kulturang pagtatanghal. Ang mga tao ay nagtitipon upang magdiwang at magpasalamat sa kanilang mga biyaya. Ang katedral mismo ay mayaman sa kasiyahan at kultura na nagpapakita ng kagandahan at husay ng Pilipino sa arkitektura at relihiyon. Ang piyesta sa Malolos Katedral ay puno ng iba't ibang mga aktibidad na nagpapakita ng kultura at pananampalataya ng mga tao sa Malolos. Narito ang ilan sa mga aktibidad. Una ay ang misa. Ang misa o serbisyo sa simbahan ay ang pangunahing bahagi ng piyesta. Ito ay isang pagkakataon para sa mga tao na magdasal at pagpasalamat sa kanilang mga biyaya. Pangalawa, prosesyon. Isa pang mahalagang bahagi ng piyesta ang prosesyon, kung saan ang mga imahe ng mga santo ay dinadala sa kalye ng Malolos. Pangatlo, kultura na pagtatanghal. Mayroon ding mga kultura na pagtatanghal tulad ng sayaw, awit at iba pang mga sining na nagpapakita ng talento at kreatibidad ng mga tao sa Malolos. Katedral at Basilica Minor ng Immaculada Concepcion sa Malolos ay ang sentrong simbahan at luklukan ng obispo ng Diocese ng Malolos. Matatagpuan ito sa lungsod ng Malolos sa probinsya ng Bulacan. Saksi ang bayang ito sa daloy ng kasaysayan at ang matibay at buhay na pananampalataya ng mga Malulenyo.
sa pagiging isang payak na kapila kung saan ipinunla ng paring Agustino ang pananampalataya sa Malolos, ang katedral ngayon ay testamento sa kasaysayan ng lungsod, ng diocese at ng bansang Pilipinas. Nakahawig sa hugis ng Latinong Cruz ang plano ng simbahan. Ang unang level nito ay nagtataglay ng 3 pintuan at mga kahoy na pintuang may mga ukit na tinatawag na pinto ng muling pagkabuhay, pinto ni Maria at pinto ng buhay na siya ring pinto ng yubileo. Kapansin-pansin din ang fronton at mga arkong bahagi ng estilong baroko sa ikalawang level nito. Gayunpaman, ang kabuuan at disenyo at anyo nito ay ayon sa arkitekturang High Renaissance. Ang magkakapatong na haliging Dorico ay nagbibigay ng taas sa istruktura, bukod pa sa kampanaryo sa gawing kanan nitong lalong nagpapataas sa buong komposisyon ng simbahan. Ang patsada ay nahahati ng mga haligi sa 3 mga bahagi at pinangungunahan ng malalaking bahagyang pabilog na arkong pintuan. Sa taas ay ang gitnang pedestal ng krus at mga unang pinyal sa magkabilang gilid. Makikita sa gitnang bahagi nito ang mga triglyph, makakapal na kornisa at mga sagisag ng orden ni San Agustin. Sa gitna rin ng malatimpano ay isang nichong kinalalagyan ng imahe ng Immaculada Concepcion na napapagitnaan ng mga pilaster.